Sinasabi nyo sa akin indirectly, iba ang kalaban nyo. Ibang klase yung kalaban nyo ngayon. Opo. Anong klase po ba yung kalaban nyo ngayon? Di ba tao? Powerful po sila. Meron pa bang mas powerful kaysa gobyerno? Matanong ko nga po kayo, sino po ang kalaban nyo ngayon? Yung pong kapatid ng governor, anak po ng vice governor. Ay, mabigat nga laban po ninyo. Kasi dalawang kaban yung kalaban nyo eh. Kaya Di po nga ba? po, kaya nga po. Medyo natahimik ngayon dahil nagko-conduct ng investigation. Ang ibig sabihin, parang sinasabihan nyo yung chairman namin, idire-diretso yung pag-imbestiga. Di po ba? Opo, kasi napakalaking bagay po talaga nito. Na for a while, I guess, maybe, tatahimik dahil alam po na nag-iingay kayo dito. So, syempre, matatakot naman po kahit papano kung sino man po ang nasa likod ng killing. Nakapag-deliver na sila ng kanilang testimony in the last hearing. Pero if you want to say something about this case, no, you can do so. Tapos, saka na lang tayo mag-executive session afterwards para pag na-discuss na natin yung iba pa na area. Gusto niyo pong magsalita? Yung kay Opo. Kapitan Alvin Mendoza, kasama rin yan sa executive session, PD, di ba? Mendoza, De La Cruz, Hipolito, they're part of the executive session. Tama po. Salamat po. Sige ma'am, yung pamilya po ni Barangay Captain Matt De La Cruz. Magandang tanghali po. Ako po yung nanay ng ano po yung si Matt Ryan De La Cruz. Nagsalita na po ako nung pumunta po ako dito. Pero po ang sabi ko, dahil po wala naman po talaga akong alam. Yung pong biglang-bigla na lang po ang pangyayari. Kaya po, ano na lang po, yung pagpunta po ko dito, talaga pong hindi ko naman po pwedeng sabihin yung hindi ko naman po alam. Kasi po, bigla pong nangyari yon. At wala naman po talaga akong alam na yung anak ko po kasi talaga pong mabait naman po at wala pong kaaway. Iyon, kaya po, ano na lang po yung sa akin siguro, bahala na lang po siguro yung Panginoon. Kasi po, kaya inaano ko na lang po sa Kanya. Dahil po, yung mga po ko, maliliit pa po, kailangan po nila ako. Dahil po, sa kanila lang po, sa kanila ko na lang po binibigay yung attention dahil sa pagkawala ng anak ko. Yun po, kaya bahala na po na lang po yung Panginoon. Okay, so yung wife also, baka gusto mo rin magsalita. Katulad po nung sinabi po ni Mama Fem, pinapasa Diyos na lang po namin. Kasi hindi po namin alam yung mga kalaban. Tumulong na lang po yung gustong tumulong. Ang hirap po kuhanin yung hustisya. Lalo na kung wala po kaming alam nakaaway niya. Ang hirap po. May pangamba din po ako kung baka balikan po kami. May time po na iniisip ko na yung inuurong ko na lang po yung kaso. Ako nga tingin ko, buksan ko.
Sige, salamat yung sa kay Mrs. De La Cruz. Kasi dito sa report ninyo, meron kayong suspect na. Alam ba ng pamilya na may suspect na tayo? Alam niyo na may Opo. suspect? At dito sa suspect na sinasabi ng mga kapulisan natin, kilala mo niyo ba yung suspect? Hindi po. Taga saan yung suspect natin? PNP. Barangay San Juan, San Simon. So hindi siya taga San Fernando. No? At meron pang dalawang John Does. Di ba? At ito may relation to dun sa sinasabi niyo na na gang din yung sa gun for hire. Sa Alvin Mendoza, Your Honor, Mr. Chair. Hindi, pero dito sa Matt De La Cruz. Yes, Your Honor. Meron din siyang connection, di ba? Parang Yes, Your Honor. iisa yung killer nung nung kay Alvin Mendoza saka kay Hindi natin, sir, ma-establish na isa, but the empty shell na nakuha, Same. na-recover, yes, Your Honor. Yeah. Nag-hit, Your Honor. Okay, nag-hit siya doon. Okay. At ito rin yung may backtracking tayo na ginawa. Sila ba yan? Hipólito, Your Honor, Mr. Chair. Sa Hipólito yung backtracking. Pero itong kay Matt De La Cruz ay identified yung suspect. So, hindi pa siya na-file, no? Para sa... Na-file na, sir, but however, sinubject po, sir, sa DC-20 and meron pa rin po tayo, sir, na requirement na kailangan po na isatisfy para po, sir. So, nasa prosecutor's office pa rin. Yes, Your Honor. So, Meron pa, sir, kaming kailangan i-comply. alright, sige. So, yun ang status nung kaso, nung kay Yes, Matt De Mr. La Cruz. Anyway, sige. So, medyo maliwanag na po yung kaso nung sa Mendoza, sa De La Cruz, Hipólito, Lumbang. Punta na tayo sa last two, yung kay Liang, saka kay Tubig. So, yung kay Liang, wala dito yung pamilya. No? Anong update yung kay Liang? Liang, oo. Anong update natin doon? Yan, sige, si Investigador, what's your name, sir? I'm Police Staff Sergeant Levi Almadin, sir. So, ano na pong update dito kay Liang? Since may warrant of arrest na po yung mga suspect, nag-create po ng tracker team ang kapulisan po. Identified na dito, di ba? Yes, Mr. Speaker. Yung kay ito naman tungkol dun sa sa palengke, no? Yung a certain Kim, Yes, sir. Okay na to. Sige, okay. Naintindihan ko na to kay Liam. Okay. Sige, punta na tayo dun kay board member Jerome Tubig. So, andito ba yung pamilya ni Jerome Tubig? Wala. Wala po ba? So, sige, update na lang. Sino may hawak ng kaso? Your Honor, Police Staff Sergeant Ian Roy Del Rosario, sir. Sige, go ahead. Investigator on case po. Update, sir. On pre-trial na po yung kaso, sir. Yung tatlong na-arresto namin, dalawang on bail, yung isa po nakakulong sa BJMP Pataan. Bali, last hearing po nila, sir, is December 6, 2024. Tapos, next hearing po nila is February 9, 2025 po, Your Honor. Okay. So, nakakulong na isang Yes, Your Honor. Okay, alright. Interrelated? Wala doon sa kila Hipólito, Different motive, Your Honor, Okay. Mr. Chair. Alright. Sige, okay. So, tapos na tayo doon sa binanggit po ng ating pong kagalang-galang na Deputy Speaker tungkol doon sa anim. And meron pong additional na mga death threats kay Barangay Captain ng... Chairman, Yes, sir. before we move on dun sa Mabalacat, matanong lang po yung investigator on case dun kay Jerome Tubig. 3 arestado. Tama? Yes, Your Honor. 3 arestado, 2 naka-bail, 1 naka-detain. Yes, Your Honor. Bakit yung 2 naka-avail ng bail? Mayroon silang record na bail, Your Honor, kaya po sila nakapag-bail. Bakit anong case na final sa kanila? Frustrated murder, Your Honor. Injured lang po, Kasi Your Honor. itong si Jerome is Wife. nakasurvive.
O why yung isa nakadetain? Hindi siya nag-avail nung ano? During po nung nahuli po sa warrant, Your Honor, nahulihan po siya ng granada, Your Honor. Kaya, So, ang detention niya, explosives. yes, Your Honor. Hindi yung Yung- frustrated murder. Yes, Your Honor. Okay. Pero yung motive, what was the motive that was established? Land dispute, Your Honor. Sorry? Land dispute, Your Honor. Land dispute. Bakit si former ABC President Jerome Tobig is a landowner? What? May hinawakan pong kasong, Your Honor. Siya po kasi yung board members na. Board members sa Your Honor. At the same time po is may mga hinawakan pong kaso, Your Honor, regarding sa lupa. Okay. Now, kung land dispute, so may suspect din kayo that behind this killing. Yung, Kasi itong tatlo, ito yung operative, di ba? yes, Your Honor. So you're telling this committee that this is a gun for hire na case? Because of land dispute? Di namin muna may establish, Your Honor, kung sila po is grupo sila, Your Honor. Hindi. Kasi doon sa, Hindi kasi sinabi mo kanina, ang problema dito is land dispute. Now, kung land dispute, bakit itong tatlo ba na arestado, at saka yung isang arestado, at saka dalawang nakabail, are they the owner of that property? no, Your Honor. Oh, di, hinire sila, di ba? Yes, Your Honor. Oh, di gun for hire na na case. Yun ang next question. Sinong suspect na naglagay? Kasi kung establish mo ng motive na land dispute, in short, itong tatlo hindi naman owner, what is the motive? Binayaran sila, tama. Now, sinong bumayad? Base doon sa nakuha namin judicial, Your Honor, sinabi lang po nung gunman na lupa lang po yung sinabi nilang dahilan, Your Honor. O hindi na kayo nagpalalim? Tinanong kung sino ang may-ari ng lupa na may kaso na involved yung former legal president? Bali, Yung biktima? nagtanong naman kami, Your Honor. Kaso yun lang po yung sinabi dun sa based dun sa affidavit ng gunman, Your Honor. O si Polito, ang biktima. Anong statement niya? Hindi po namin nakausap, Your Honor, yung biktima. Bakit? Bali, Bakit hindi niya nakausap? during that time po na incident, Your Honor, ilang buwan po siyang nakaratay sa hospital, Your Honor. Eh di, ito na ngayon. Hindi pa ba siya nakalabas? Hindi pa siya pwedeng kausapin? Bali, kinuha na po nung pamilya niya, Your Honor, kaya hindi na namin nakausap, Your Honor. Kinuha ang pamilya na? Bali, nakatira na po siya ngayon, Your Honor, doon sa family niya ngayon, Your Honor. Also? Kasi ang naging complainant, Your Honor, is yung wife po niya, Your Honor. Hindi, yun nga eh. Eh siyang biktima, hindi niya malang kinausap nung pwede na siyang kausapin para i-establish natin ang motive. Di ba? But of course, hindi naman hook, line, and sinker na tanggapin natin yung statement niya. Pwede rin kasi politika, ikakabit niya ngayon yung issue sa lupa, di ba? Yes, But the sir. question is, bakit hindi niya siya kinuna ng statement? Di ba? PD, di ba dapat Your Honor, standard Mr. operating Chair, procedure natin yan? May I request for an executive session with regards to the motive, Your Honor, Mr. Chair. Mr. Chair, Go ahead, Chairman Acop. the PD of Pampanga has been asking for an executive session. May I know the basis why we're going to conduct executive session when our rules specifically mandates the reasons why we should conduct executive sessions? Are you aware of that, PD? Yes, Your Honor, Would Mr. Chair. would it affect national security? No, Your Honor, Mr. Chair. Oh, so why are you asking for an executive session? Sabihin nyo sa amin para maintindihan namin. Your Honor, during the investigation, Your Honor, hindi po nagipag- Investigation ng anong kaso kay
Ayun, Your Honor, nung during investigation, para puntaan namin yung si Attorney Tubig, pati yung family, Your Honor. Kaso po, hindi sila nag-cooperate until yung asawa po niya, Your Honor, yun po yung lagi namin nakakausap. At yun na rin po yung tumayo yung complainant, Your Honor. Siya na rin ang complainant. Yes, Your Honor. So, what is so secretive about it na kailangan ng executive session? Kasi may nahuli na kayo, di ba? Dalawa ang on bail. Yung isa nakakulong siguro because of other crimes committed. Tama? So, Yes, Your Honor. lahat na it is of public knowledge. Kasi nakapile na yung kaso. Pero hindi pa nyo sinasagot si Honorable Paduano, sino pa ba ang kalaban niya doon sa land dispute? Na sinasabi ninyo na motive ng kaso. Yung ba ang hindi nyo gustong sabihin sa amin kung sino ang nakalaban niya o kalaban niya sa land dispute? Ano, iho? Eh, sabi ko naman sa'yo, papunta ka pa lang, pabalik na ako eh. O bakit hindi nyo pwedeng sabihin sa amin dito, you're under oath. Gusto mo, ikulong ka namin for not answering the questions which are valid? Are you going to answer or not? Based dun sa Hindi, judicial... sagutin mo muna ako. Sasagot ka ba? Yes, Your Honor. Yes. Eh, kasi I will move to cite you in contempt for not answering the question. A valid question na that. Kayo ang nagsabi na mayroon land dispute na involved si Attorney Tubig. Sino po ang kalaban niya doon sa land dispute? Are you going to answer or not? I do not have enough time here. Yes, Your Honor. Personally, Your Honor, wala kaming nakuha information kung sino po yung kalaban niya, Your Honor. Eh, paano nyo sinabi na land dispute? Nag-base lang po kami dun sa extrajudicial confession po nung gunman, Your Honor. Yun po yung narinig niya dun sa kasama niyang nagplano dun sa krimen, Your Honor. Pag dispute, hindi ba there are two sides? Naniniwala ka ba ron? Yes, Your Honor. Yes. So, mayroon dalawa na contending parties. Yung isa, si Attorney Tubig, sino ang the other side, the other party? Kayo po ang nagsabi na land dispute eh, hindi naman kami eh. Sino? I know that you are hiding something by your actions alone. No, Your Honor, hindi ko po alam, Your Honor. Nag-base lang po kami dun sa judicial affidavit nung gunman. Who is your chief of police? Good afternoon, Mr. Chair, sir. Police Lieutenant Colonel Roy Calulot po, sir. Ikaw ang chief of police. The current Chief of Police Officer. And San Fernando. you do not know also the other contending party? No, Your Honor, sir. Why did you not look for it? We will look for it, sir. Hindi mo naman sinasagot yung tanong ko, Iho. Why did you not look for it? Ang kaso ni Attorney Tubig nangyari nung December 28, April 17, 2023. 2023 pa, ngayon nyo lang hahanapin kung sino yung kalaban niya sa land dispute. Yung pa ang gusto mong sabihin, Chief? No, Your Honor, sir. Oh, kasasabi mo lang na you will look for it eh. So ngayon mo lang gagawin. Yes, sir. Ha? We will dig deeper. Is that not within the jurisdiction of neglect of duty? Attorney Balmonte, you were the legal officer of CIDG before.
Tama ba yung kasagutan ng hepe? Di ba? Sa pag-iimbestiga, dapat kompleto. Yes, Your Honor, sir. And you did not even bother to ask sino po ba ang kalaban doon sa land dispute? Ha? Kung ang chief PNP, relieve ka kaagad sa akin. Oo. You're doing what I call a very, very sloppy investigation. I do not know why. Ganyan ngayon. Hindi nyo alam. Para to tell you frankly, personally, I do not believe that you do not know. Ayun, dalawa na mag-amo. Alam ninyo. Ano bang pinag-uusapan dito, Chairman Akop? Lupa? Land dispute? Kasi ang Land reason, ang motive dun sa pagbaril kay Attorney Tubig, land dispute. Gaano kalaki yung lupa? Kasi parang hindi ko pa na-encounter yung... Sila nagsabi eh. Sa So- tanong ni... Hindi. kung may dispute, di ba dalawang contending parties yan? Yes. Basically. When I was, Alam nila yung kalaban, si Attorney Tubig. Kaya nga, when I was... Sinong kalaban ni Attorney Tubig? When I was listening to the discussion ninyo, parang hinahanap ko dito sa sinabit nila, hindi ko lang mabasa. Marami ditong sinumpahan sa laysay. Report nyo to, di ba? Oh, PNP, report nyo. Oy, Chief. Sir, if I may be allowed to speak, sir. Sige, go ahead, RD. I will take the cudgels for these people, sir. As intimated to me, sir, by the provincial director, sir, may nahuli, sir, sila, yung mga suspects, sir, and during interrogation, sir, they revealed na ang sinabi sa nang nag-hire sa kanila, sir, ang possible motive, sir, is land dispute, sir. For clarification lang, sir, si Attorney Tubig, sir, is not Teka, part with your of... indulgence, sandali lang. Yes po, sir. Sinabi nila ang possible motive. Sila ang hinire na pumatay Yes o po, sir. bumaril. Ang sinabi po sa kanila is land dispute daw po. Ay, Just bakit to correct possible po. motive ang sasabihin? Because, sir, ang sinasabi ko po, sir, is possible, sir, because si Attorney Tubig, sir, is not part of the land dispute. May mga hinawakan siya na mga kaso about land dispute, sir. So, Attorney Tubig himself intimated to them, sir, na ito yung isa sa tinitignan po nila na possibly. However, I think the reason why the provincial director is requesting for executive session, sir, is there is another motive they are looking to other than the land dispute. I think that's the reason why they're requesting, sir, for executive session, sir. Yes. Pero the other reason, does it affect national security? To my appreciation, sir, no, sir. Okay. Then, therefore, there's no basis for executive session. Why are you afraid to reveal it to us in public? Chairman? Yeah, go ahead, Chairman Mr. Chairman, Paduano. ano lang, just 2 cents worth na ano lang suggestion ko. Can we suspend just for 1 minute, then let the RD and the PD approach us? Para lang tingnan natin kung ano talaga yung ano. Kasi parang inamin na hindi talaga national security consideration, pero parang napakahirap para sa kanila. Di, pakinggan natin. Ano bang mahirap doon sa sasabihin ninyo? Yun nga. Parang, Ano lang po, may suggestion lang po na baka pwedeng ano. sige, 1 minute suspension. Hearing resume. Okay, so tapos na po tayo doon sa issue ng mga barangay captain na kung saan mga namatay at yung kay board member Jerome Tubig. You want to say something about the issue of
Jerome Tubig para magkaroon tayo ng closure. Anyway, Mr. Chairman, can we ask the NBI if they also conducted a parallel investigation with regards to it? Anyway, si RD nandito, RD na NBI. Nandito ba yung NBI, no? Oh yeah, we have invited the NBI as well. Sige, NBI, please state your name. Good afternoon, Mr. Chairman. I'm Regional Director Isaac Carpesio Jr. of Region 3, sir. Okay, speak louder, please. Sige, go ahead, Chairman Paduano. So, may parallel investigation kayo tungkol dito? Yung ginawa, sir, ng NBI during nung 2023, nag-assume ako nung nung August 2024. The Prosecutor Lourdes Pelino Dumlao ng City Prosecutor of San Fernando nag-request na mag-conduct ng investigation tungkol sa extrajudicial confession ni Angelo Perez San Andres, sir, the wife of the victim ni Attorney Jerome Tubig. Ilang beses nagpunta yung ahente natin si Senior Agent Cyril Bati dito sa pamilya ni Tubig. Despite sa ginawa niya, hindi pa rin nakipag-cooperate, sir, si Mr. Chairman itong pamilya. Kasi according to the extrajudicial confession ni Angelo Perez San Andres, yung wife ng victim ay isa sa mga conspirators ng pagpatay sa kay Attorney Jerome Tubig. Despite sa ginawa ng ahente natin, nakausapin to si yung asawa, hindi sila, Mr. Chairman, nakipag-cooperate. Sandali. Yung wife ni Attorney Tubig? Yes, Your Honor. It was judicial confession yan? Extrajudicial confession executed by Angelo Perez San Andres. Sino yung Angelo Perez San Andres? Isa sa mga witness siguro ng PNP, sir. Sa suspect. Oh. So may extrajudicial confession? Yes, Mr. Chairman. So ano nang status nung sa PNP with that extrajudicial confession, anong ginawa ninyo? Okay, siguro kasi actually we're running out of time, no? 30 minutes na lang at meron pa tayong other resource persons na inimbitahan natin para magsalita as well. Siguro we will be giving the chance sa PNP to prepare for that, ha. Medyo ibang issue naman yun, eh. So siguro pag-usapan natin sa susunod na hearing. So andito yung yung ating pong mga barangay captain kasi andito si Mayor, dumating si Mayor Garbo, no, ng Mabalacat. So mayroong mga death threats na natatanggap yung mga barangay captain ng Mabalacat. So andito ba yung mga barangay captains natin who have received yung mga death threats? So siguro pwede bang maimbitahan natin sila at bigay ng kanilang mga testimony? Dito yung mga ibang barangay captains ng Mabalacat. Si Barangay Captain Do Santos ng Barangay San Agustin, San Fernando, Pampanga. Sige, andyan ba si Santos, Mr. Santos? Sige, sir. You are recognized. Good afternoon po sa inyong lahat. Barangay Captain po ako ng Amando Santos. Barangay Captain po ako ng San Agustin City of San Fernando, Pampanga. 1982, Barangay Captain na ako. Panahon pa ni Marcos Sr. Last term, pagkatapos bumalik na naman itong 2023, 35 years ko na pong Barangay Captain ito. Pinadala na ako ng envelope, brown. Nakalagay doon, Kapitan Do Santos. Pagkatapos nung binuksan ko, nakita ko, may picture kami dalawa ng misis ko, may mga X yung mukha ko. At saka subject nila. Ibig po siguro sabihin nun, tinatakot. Pero nagbigay ng number, call me, kanya, Kapitan Do, call me sa yung number, binigay yung number.
pumunta na ako agad sa pulis. Sanay naman po ako dyan eh. Kaya inano ko na talaga, pumunta na ako kay Epe, pagkatapos pinaimbestiga, tinawagan namin. Nung sumagot, umingi ng 45,000. Pag hindi ka nagbigay kanya, papatayin ka namin kanya. Ngayon po, sabi ni Epe, sugalan namin siya na at saka ni PD na magano kami ng ulog sa GCash. Kaya para makuha natin yung ano niya, kanya, yung mga detalye niya, kanya. Nagulog po kami sa GCash, so yun nakuha. Ngayon, pinailan na namin ng kaso para magkawaran. Sa pulis ko na po pinaubaya yung lahat. So sino pong may hawak ng kaso ngayon sa San Fernando Police Station? Sino may hawak ng kaso? Yes, sir. Kami po, sir. Identified na? Yes, sir. Case was already filed on January 17, sir. Yung tagte-threaten po sa ating kay Barangay Captain Amando D. Santos was the same person who also threatened yung si Barangay Captain Laverny Gopez, sir. Gopez. They are using one and the same number, sir. Pero yung kay Cap Laverny po, sir, is ipafile pa lang po natin within this week. While yung So same person? Yes, sir. Taga San Fernando also? No, sir. Hindi. Hindi po, sir. Okay. Mr. Chairman, nandito ba si Kapitan Laverne Lopez? Nandito ba? Ayun, sige, Kapitan. invite din po natin si Barangay Captain Laverne Gopez. Pati na yung wife ata nung Barangay Captain na si Glenn Joseph Chonko. So, the same situation, yung Yes, yung sir. incident, pareho? Yes, sir. Parehas pong pinadala ng envelope, sir. Hindi, pati yung kay Barangay Captain ng si Glenn Joseph Chonko, pareho rin? I just not know po dun sa kay Barangay Captain Chonko, sir. Pero for Barangay Captains Laverny Gopez and Amado Di Santos, sir, isa lang po yung nagte-threaten dun, sir. O sige, tanungin muna natin si Captain Laverne Gopez. Sir, ano po yung sitwasyon na na-experience niyo po? Can you kindly tell us? Good afternoon po, Mr. Chair. Yung akin naman po, 12,000 lang po. O sabi ko niya, mga 5,000 na lang. Nung ano po, ginawa ko, 2,000 lang po yung pera ko, sabi ko. Gawin mo ng 3,000. Pina-Gcash ko po. Nung Gcash ko po, ayun po, wala na pong tawag o ano po. Okay. Sige. So, at least meron na tayong lead dun sa kaso ngayon, no? Alright. Yes, sir. Within this week, sir, we will file a case dun sa po kay Cap Laverny Gopez po. Chairman. Sige, Chairman Paduano. So, sa police po, so, yung investigation nyo now, ano ba yan? The motive for that case is all about extortion? Yes, Your Honor, sir. Extortion case lang? Yes, Your Honor, sir. Wala nang ibang possible motive kasi mga kapitan sila eh. None, Your Honor, sir. Wala. None, Your Honor, sir. So, extortion lang Yes, Your Honor, sir. Pero, bago si PD, kasi Chairman PD is raising his hand, pero before kay PD, CD, yung case ba nila Kapitan sa San Fernando, are there other individuals or private citizens na may ganong similar na kaso? Yung extortion sa kanila? With regard dun sa San Fernando, sir, they are of the same suspect, sir. Ang tanong ko po, kung maliban doon kayo sa dalawang kapitan, mayroon na bang parang similar na case doon sa mga private citizen na nagreklamo sa inyo? O nagpa-blatter? So far, sir, for San Fernando City Police Officer, done, sir. So sa dalawa lang? Dalawang kapitan lang po, sir. Dalawang kapitan? Yes, sir. Ibang... Mayor, do you want to say something? Good afternoon po. Sino muna? Si Mayora. Mayor Kaluwag, you are recognized, please. If I understand it right po, if you were asking po kung merong private citizen na nag-complain,
Meron po, di ba, Yes, ma'am. sir? Allegedly, sir, yung private citizen na sinasabi ni Mayora, sir, is pinadalhan daw po allegedly ng barong. Pero no extortion whatsoever po. Yung case po nung dalawang barangay captains natin, sir, there was an attempt to extort money from them, sir. Actually, kay Kaplab, sir, nagpadala siya ng 3,000 from the original amount of 200,000, sir. Kaya natuntun natin yung GCash account po nung pinagpadalhan at yung nag-cash out na tao, sir. Okay, so yung... sige, go ahead. So other than etong dalawang kapitan, wala na ibang mga politicians, elected public officials, or officials, career officials sa San Fernando naging biktima din ng ng threat. Merong nagtataas ng Mr. Chairman, Sige. Kapitan Alan Pachu ng Dolores. San Fernando, if you... Sorry, Chairman. Okay, go ahead. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po nangyari lang kahapon, Sunday ng umaga. May tumawag din sa akin, nagpakilala, Commander Lando Alcantara. Sabi niya, nagtanong-tanong daw sila, dalaman na mabuti akong kapitan, hindi nag-aabuso. Sabi niya po, namatayan sila ng 2 matandang kasama. Ngayon, naghingi po. Tinanong ko kung saan siya, bakit Tagalog siya. Sabi niya po, Tagalog ang gamit niyang salita. Ang sinabi ko naman sa kanya, actually po, sabi ko, marami kaming kaibigan sa labas. Tinakot ko na rin po siya. Sinabi ko, nagbanggit po ako ng pangalan. Tapos, sabi niya ng panghuli, nanghingi na lang po siya ng pandiesel. Pandiesel. So, okay. Pandiesel po. So, parang members of this committee, mga resource persons, parang merong may pattern, Parang nakikita natin that parang merong pattern na parang gustong guluhin yung ating pong mga barangay captains. And this worries us as well, Kasi kung ganitong ang kanilang premise, yung threat nila parang seryoso sa una, tapos kapag lumalaban yung mga kapitan, bumibigay na rin sila. Pero initially, nakita natin yung threat na ginagawa nila. And hindi pa pwede ito ma-unpunish sila, di ba? Na kailangan po talagang we have to be serious with this. Kasi threat to di ba? I think coercion din, harassment, di ba? Form of harassment, especially ngayon na malapit na rin po ang election. So most likely baka merong konting political motive. So you have to look onto this. Kasi kung pakikinggan mo yung privilege speech ni SDS, syempre nakikita natin, parang ngayon lang nangyari yon. So I think you have to look on this as well, Nung una patayan, tapos ngayon parang meron namang mga texts na ganyan sa mga mayors, tapos mga death threats. So kailangan matigil po, So yun ang aking nakikitang dyan. Situation right now na kinakaharap ng ating mga public official, like most especially yung mga ating mga barangay captains. Kawawa naman. Siyempre, reactive sila dyan Mabuti na lang, marurunong sila magpasakay. Ayun, bumababa yung from 200, naging 2,000 na lang. Naging 3,000 ba? Chairman Akop, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. May I ask the barangay captains concerned, is this the first time na mangyari sa inyo ito? Sa akin po, ngayon lang po, kahapon lang po. Opo, sa akin po, ngayon din po. Ngayon lang? Opo, Mr. The Chair. other... Captain Santos. Sa akin po, marami na. Mga MPA, mga iba-iba. Minsan, ribbon na itim na yung sa akin. 35 years na akong kapitan Kaya ako siguro sugi nila. Ibig nyo sabihin, suki po kayo, ibig sabihin, pinagbibigyan nyo po sila? Itong uli, dati hindi ko binibigyan May nahuli kami, ninintrap namin nung una Pero yung ngayon,
sabi ni PD tsaka ni Epi, paano natin mahuli yan? Mag-uli ka ng GCash kanya. Nakuha namin yung GCash kaya nauli. Kung hindi mo susugalan, hindi mahuli. Kung mag-ano ka na lang. And umingi po sa GCash eh. Kung harapan, pwede rin ako eh. I ask this question simply because nagtataka lang ako, malapit ang election, saka nangyayari ito. Yun po yung akin. Kasi, there are, as they say, there are many ways of skinning a cat which is supposed to have 9 lives. So, maski nahanap po yung kung sino po yung gumagawa nito, baka hindi po yun ang intention talaga eh. Ang intention talaga is takutin kayo eh. Yun po yung aking tingin dito dahil bakit nila ginagawa yun? Ang daling hanapin. Di ba? Baka yung message dito, yung mas malalim na message, takutin kayo talaga. Hindi yung makahingi sila. Dahil kung hihingi po sila ng amount, dapat nga mas sekreto yung kanilang kwan. Yung gagawa sila ng paraan na hindi ka agad-agad matrace sila. That's the point I want to make. And doon po sa inyong pagkakilala doon sa tao, did you also conduct a background investigation kung sino yung taong yun? Mr. Chair, sir, ongoing po yung ating investigation, sir, kasi hindi na po natin sila nahuli, sir. Nag-regular filing lang po natin sila, sir. So, i-file niyo yung kaso, magkaroon ng preliminary investigation, tapos na-identify niyo ba yung tao? Yes po, sir. So, ipafile doon sa korte, warrant of arrest will be issued? Yes po, sir. Ganun po yun. Yes, sir. Okay. So, my personal suggestion is para dun sa kapitan, do not take it lightly. Dahil baka na-identify lang yung tao, medyo kampante na kayo. Tandaan po natin na yung security po nyo primordial. Kasi kung may threat yan, hindi pa naman nyo alam kung talaga eh. Totoo na gusto lang magkapera. Baka merong may ibang dahilan. Thank you, Mr. Chair. All right. Thank you so much. So, Chairman, po. Okay, Chairman Paduano. Attorney, sorry. Kap, yung sa dulo, Kap, sabi mo kahapon lang, yung case mo, Opo. naka-coordinate ka na with the PNP? Hindi pa po. So, hindi ka rin of course, hindi ka nakapag-blatter pa. Opo. So, after this, you have to coordinate with the PNP. Opo, no? opo. Para yung security mo at the same time, mga steps that should be taken in consideration to that message. Opo, kasi po, last week, nagpunta yung isang pulis, yung kabali kong pulis sa Compacto. Tinatanong po niya ako kung wala pang nare-receive na call or nagpapadala ng sulat. Sabi ko, wala pa naman po, sabi ko. Sabi niya, pag meron, report ka lang. Hindi pala ako nakapag-report po kahapon dahil Sunday. Thank you, Kap. Kap, yung sa case mo, Kap. Thank you, Mr. Chair. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Barangay Captain Glenn Chongko po ng Barangay Dapdap, Mabalacat City, Pampanga. Ang sa akin naman po, nag-umpisa po yan nung nanalo po ako sa pagka-first term kong kapitan na 2022. Nagkaroon po ako ng basher sa Facebook na fake account po. Fake account. So, araw-araw po, binabash po niya ako sa Facebook. So, ang ginagawa po ng mga tao ko is nire-report namin sa Facebook tapos nawawala po siya, na tinatanggal siya ng Facebook, no? Na mismong ano. Hanggang siguro sa nakalabing-4 na po siya ng account, 15 account na nagpapalit-palit ng account, na fake account. Doon po siguro sa tansya ko po yung mga pang-15 account niya, nag-message po siya sa misis ko sa Messenger. Ang nakalagay po sa Messenger is Kapampangan po siya. Good evening po, Mrs. Chongko. Tagalogin ko na po yung message.
pasukatan muna ng Barong Tagalog, si Cap Glenn, babarilin na namin yan siya, sabi niya. Ang bagay na po, kung ako lang po, hindi ko po gaanong pinapansin dahil dami account, baka nananakot lang po talaga. Siyempre po, yung pong pamilya ko, lalo na po, misis ko po yung nakatanggap ng message. Kaya ganun ko pong sinangguni sa mayor namin, kay Mayor Chris Garbo. Sasamantalayin ko na rin yung pagkakataon kasi marami pong dami accounts ang nagawa na niya na pasara namin sa nire-report po namin eh. Pero sa tingin ko po, iisang tao lang po ito. Sasamantalayin ko na po yung pagkakataon kung sakali pong matukoy natin yung gumagawa ng dami account na yan sir, thank you very much po. Ako, so Cap, yung sa'yo, threat lang, walang extortion o walang hiningi na pera o whatever? Wala po, threat lang po. So this is the first time? First time. First time nangyari sa'yo? Hindi po. Ilang taon ka na ba naging kapitan? Ngayon pa lang po. First term ko po. Pero dating kagawad ka rin? Sa Opo, barangay? dating kagawad po. So in public service, mga ilang taon ka na? Nasa pang 8 years ko na po. Bago po kasi ako nagkapitan, ako po yung Chief of Staff po ni Mayor Garbo. Okay. Executive Assistant. So first time itong threat sa'yo? Opo. Pero yung bash na sinasabi mo sa Facebook, mga ilang taon na? Matagal na po dahil... dahil kay Mayor? Opo. Okay. Opo. Pero yung threat sa'yo diretso sa wife mo, this is the first time? Opo. So ito, Chairman, itong case talaga ni Kapitan is hindi na to extortion lang. May threat talaga sa kanya. And nakapag-coordinate ka na sa PNP? Hindi, kasi po na-receive po ng misis ko yan holiday season po, December 19 last year. So hindi pa ho namin dahil medyo naging busy po nung holiday season. Kaya sasamantalayin ko na po yung pagkakataon para po matulungan po ako para ma-identify po yung tao dahil marami na po yung mga dami accounts na ginawa niya. Sandali, Sa tingin ko, isang tao lang po kasi. Dali, ikaw ba ang dating Chief of Staff ni Mayor Garbo? Opo. So, baka naman si Mayor Garbo ang target, hindi ikaw. Di ba, ako na lang po muna. Ano ba yan? May politika ba dyan? Sino bang kalaban ni Mayor Garbo? Ang napapansin ko po kasi, Mr. Chair, parang basher ko po siya ng personal basher ko na ang duda ko po, makakabarangay ko man eh. Kasi parang hindi po tanggap yung pagkakapanalo ko doon sa natalo kong ano. Parang ganun po. Okay. Kasi po ang pinupunan niya yung mga nagagawa ko po sa barangay namin eh. Pero, ganun po. Okay, kanina, ilan ba yung mayor ng Mabalacat na nakatanggap ng threats? Oo, si Kapitan ng si Santos, si Laverne Gopez. Sino pa ba? Ayun, yung kanina kahapon lang. 'Di ba? Mabalacat ka rin? San Fernando ka naman. Okay, so ilan na mga kapitan sa San Fernando naman ang nakakatanggap ng mga death threats? 3. Okay, siguro habang palapit ang eleksyon, dadami yan. So we have to do something about this, no? PNP, kasi medyo worrisome yan. Pag nagka-pikunan yan, baka diretso sa patayan. So, hindi natin to pwedeng baliwalain. So, the chair would like to acknowledge the presence of Congressman Joseph Jojo Lara of the 3rd District of Cagayan, sir. Welcome. Patapos na po kami. Chairman Akop. Mr. Chairman, ako, ang isip ko kasi, nangyayari mga ito dahil malapit ng eleksyon eh. Natingin ko. Kung hindi magkakaroon ng eleksyon sa May, wala siguro sa tingin ko itong mga ito eh. Doon po sa mga kapitan ng Mabalacat, 5 po kayo na kuha ng threat? Mayor? Mayor Garbo. Mr. Chair, Your Honor, thank you very much po for recognizing me. There are 5 po.
One is our League of Barangay President. Nandito po siya. And then one is my brother, who is a barangay captain of one barangay Kakutod, which is just undergone a naoperahan po siya sa blood clot sa ulo niya, naka-confine pa po siya sa medical city. And one is barangay captain Davidson of barangay San Joaquin, which is right now nakasumpong po yung niya, hindi makalakad because namamaga po yung paa niya because of uric acid disease niya po. Nandito lang po si barangay captain, tatlo po sila, ABC President Glenn Chongco and Jomer Jomer Ong of barangay Santo Rosario po, Your Honor. Mr. Chair. Mayor, how many barangays are there in Mabalacat? We have 27 barangay, Your Honor, Mr. Chair. Yun po yung number of barangays. 27 barangay po. With your indulgence, Mayor, pasensya na po kayo. Kailangan lang sigurong tanungin ko ito. Opo. Ito po bang 5 ito ay rabid na sa inyo? Opo, they are a loyal, ever since po they are loyal leader of my, even, during my time as a provincial board member po. So, ito po yung 5 na nakikita po ng taga Mabalacat na saradong sa inyo. Actually po right now, I can say that out of the 27 barangay, I have 25 barangay captains who is with me. 25. Opo. Okay. Pero matagal naman po kayong politiko sa tingin ko kaysa sa akin eh. I've been in politics for 33 years, Kaya Your nga Honor. po. Kaya, alam nyo naman po siguro na kung kayo po ang nakaupo o current na mayor, ang babasagin po ay yung mga kapitan, di po ba? Tama po. Kasi yun ang organizational structure nyo. Yes, Your Honor, I know. Yes. So, the back of my head, Mayor, may kasama pa rin politika ito. In my, sa akin po, this is the first time that I've been experiencing ito pong situation na ganito. May kalaban po ba kayo? I have my, kalaban ko po is my vice mayor po. May I know the name of your vice mayor? Si Attorney Gerald Aquino po. Siya po Attorney Gerald Aquino po. Siya ang makakalaban po Opo. ninyo. Matagal na rin siyang politiko. He entered politics in 2013 po as a councilor and then 2-term councilor and then kinuha ko po siya dahil nakiusap po siya sa akin to be with me as a partner in 2019 election at in 2022 election. Okay. Maraming salamat po, Opo. Mayor. The Mayor of San Fernando, ilan pong kapitan ninyo ang nakatanggap na po ng ganito pong threats? Yung reported po, parang tatlo po. Ilan po ang barangay ng San Fernando? 35 po. 35. Would it be accurate para masabi ko na itong tatlo tauhan po ninyo? Yung parang ang hirap po sagutin, ano? Bakit hindi po nyo alam kung sino po ang inyong rabid supporter at saka hindi? Kayo po ang Kasi mayor. po, ayoko pong mapahamak sila, syempre. Nakita nyo naman po, kahit yung sa kapulisan po natin, hesitant silang magsalita. What more po, yung mga kapitan natin, di ba? Tsaka yung napapadala ng threat. Hindi naman po yung kapitan tinatanong ko Kayo po mayor ang tinatanong ko Oo, kasi po, Siyempre, alam po ninyo kung sino sa 35 barangay captains ang talagang sa inyo. Di po ba? Hindi po, kasi po, yung po kasing ibang kapitan, syempre, pag kinakausap nila ako, sabi nila, sa akin sila.
takot lang sila. So, paano ko po i-disclose ng easily in public na sa akin sila? Kasi, syempre, baka i-threaten na naman po sila. Kasi, sa totoo lang po, yung mga barangay captain ko, pinoproteksyonan ko rin po sila. Kaya nga sinasabi ko na lang sa kanila na tahimik na lang sila, wag na lang silang kumibo, para hindi na lang po sila mapahamak. Kasi po, iba yung eleksyon namin ngayon sa San Fernando. Alam po ng lahat yan. It's a public knowledge po na hindi na po kailangan talagang tanungin. Alam naman po talaga ng lahat. Bakit kung ano po? po yung sitwasyon namin sa San Fernando. Ano bang meron sa San Fernando? Hmm. Kasi po, taga Rizal ako eh. Kaya nga po. Ako naman, taga Laguna. Anong pagkakaiba ng election Kaya sa sa election totoo namin? lang po, Your Honor, gustong-gusto ko po yung nangyayari ngayon na pinag-uusapan po yung killing sa Pampanga, maaring manahimik mo po for a while kasi ini-investigate nyo po. So, malaking bagay po sa amin ito na matatahimik po ng konti. Kasi sa totoo lang po, marami pa pong hindi nare-report. Kasi nga, takot. Yan ang hirap eh. Pero nakita naman po natin ngayon, kahit yung mga kapulisan nga po natin, hindi sila makapagsalita publicly. What more po kami? Kasi parang kagaya po nung nagsalita kanina, yung mga biktima na parang walang nangyayari. Kaya takot na silang magsalita. Kasi pag nagsalita sila, tapos wala namang mangyayari, hindi man masosolve yung kaso, so parang nagiging precedent po talaga. Nakikita naman po natin ngayon ang nangyayari, Your Honor. Sana po, wag niyong mamasamain kung nagiging totoo lang po ako. Hindi ko po minamasama, Mayor. I can guarantee you that. Dalawa lang po yung hindi pa may isa pa akong katanungan na hindi niyo nasagot dahil galing din po sa inyong sariling bibig. Ano po ang pagkaiba ngayon doon sa eleksyon ng San Fernando ngayon? Malaking pagkakaiba po ngayon. Ano po ang dahilan? Politics. Politics po. Politics din po noon ng mga nakaraan. Opo, kasi noon po kasi, syempre, lumaban ako ng 2019. Hindi takot yung mga tao na sabihin kung sinong mayor nila. Kasi alam nila, hindi ako marunong manakit, hindi kami bayolente. Ganon din yung opponent ko noong 2019. Ngayon, napakatahimik po. Pag naka-Vilma sila, ay talagang hindi magsasalita yan. Kahit magpa-survey po kayo ngayon sa San Fernando, napakalaki ng undecided na percentage dahil takot ang mga tao. So, ang ibig niyong sabihin, Mayora, noong 2019, hindi yung kalaban po ninyo, hindi nyo kalaban ngayon. Sinasabi nyo sa akin indirectly, iba ang kalaban nyo, ibang klase yung kalaban nyo ngayon. Opo. Anong klase po ba yung kalaban nyo ngayon? Di ba tao? Powerful po sila. Meron pa bang mas powerful kaysa gobyerno? Siguro po ang public na ang sasagot dyan. Not me. Public? Public. Kasama po kami sa naman public po yung Nagtatanong sa po amin ako ngayon, Mayora Hindi ko rin po masagot yon. Matanong ko nga po kayo, sino po ang kalaban nyo ngayon? Yung pong kapatid ng governor, anak po ng vice governor. Mabigat nga laban po ninyo. Kasi dalawang kaban yung kalaban nyo Kaya nga po. Kaya nga po. Naintindihan ko na po. Kasi, para bang sinasabi nyo rin kanina kay Chairman Fernandez, medyo natahimik ngayon dahil nagko-conduct ng investigation. Ang ibig sabihin, parang sinasabihan nyo yung chairman namin,
idire-diretso yung pag-imbestiga. Di po ba? Opo, kasi napakalaking bagay po talaga nito na for a while, I guess, maybe, tatahimik dahil alam po na nag-iingay kayo dito. So, syempre, matatakot naman po kahit papano kung sino man po ang nasa likod ng killing. Hindi naman po tayo nag-iingay dito. We're just ferreting out of the truth. Kasi baka kasi yung misconstrued, no? Na yung mga killings Sorry. na iniimbestigahan po natin dito, kailangan po talaga natin makita yung kung bakit po, no? And at the same time, yung mga threats na nangyayari. But nevertheless, kung nakakatulong po para matahimik po ang eleksyon sa Sobrang Fernando, nakakatulong po, Your Honor. nagpapasalamat ako sa mga members for being a part of a a peaceful resolution in San Fernando City. Sige, go ahead, Chairman ako. No more questions, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chairman, Yes, SDS yung Gonzales. sinasabi ni Mayora, sana hindi lang itong eleksyon na to ang matahimik ang aming syudad ng San Fernando, ang lalawigan ng Pampanga, as I've said before in my opening statement, because Pampanga is the heart of Central Luzon. Nandyan po lahat ang magagaling. Kaya kailangan po hindi lang ngayong eleksyon. Director Pajardo, please. 3 buwan na lang po mahigit, eleksyon na. Sana po, I hope and pray na walang mangyayari. Ako, yan lang po ang inihingi ko sa inyo, sa kapulisan, sa COMELEC, na sana maging fair ang laban. We will just level the playing field. Hayaan po natin yung taong bayan na magdesisyon kung sino ang dapat mamuno sa lalawigan, sa distrito, sa siyudad ng San Fernando, and the 21 towns of Pampanga. At sana po, kamukha po ng sinasabi ko, wag po kayong matakot, mga barangay captain, mga barangay leaders down the line. Nandyan po si Chief PNP, nandyan po si General Pajardo, nag-usap na po tayo. Definitely magiging tahimik ang ating eleksyon na darating at protektado po kayo sa mga ginagawa nating maayos sa ating bawat lugar, sa ating bawat bayan, sa ating bawat barangay. So, Mr. Chairman, on that note, I would like to thank all of you. To those resource persons came from other towns like Municipality of Parayat, the City of San Fernando, and of course, Mayor Garbo and Mayor Vilma of both cities in San Fernando who are here this afternoon in attending this very important hearing on my resolution. So, salamat Mr. Chairman, maraming salamat po ulit. Sana binibigay ko na po yung bola sa ating PNP. Maraming salamat po. Okay, hindi pa naman po tayo tapos, ano? We'll be setting another hearing for this purpose. At the same time, siguro, kasi alas 10 na po, magsa-session na po, at ako may privilege speech. At may request po si Congressman Plato, yung other matters. So, pupunta na po tayo sa other matters and we will be recognizing Congressman Plato. Sir, sir, you are recognized. Maiksi lang kasi sususukan ko lang yung kay Senior Deputy Speaker. Unang-una, before I propound my questions to our distinguished guests, the new Regional Director of the Philippine National Police, Region 3, Brigadier General Gil Pajardo. Allow me to extend our warmest welcome and congratulations to our new appointment. Kasi po ang Bulacan is nasa Region 3, comprising my district comprises the towns of Santa Maria, Angat, and Rosagaray. Ang pagkaalam ko po kasi, doon daw kayo sa aking isang bayan na pinanganak. Kaya po, pinagmamalaki namin na manggaling yung ang Regional Director sa aming distrito. Congratulations po. And we manifest your success in leading our region toward a future of peace, security, and justice. May your wisdom guide your decisions, your strength inspire your team, and your compassion light your path. We envision a region free from violence and injustice, a vision we believe na kaya-kaya mo. You understand with your accomplishment, you will realize this. May I ask, Director, Mr. Chair, Director Pajardo, what are your
overarching plans to ensure peace and order during the 2025 Philippine elections as a spokesperson of PNP and also as a regional director in Region 3. Another thing, Mr. Chair, what specific measures will your office implement to prevent election-related violence and ensure voter safety? And another thing, alam po, marami pong nanonood kasi sa atin all over the country, mga local officials. What will how will you coordinate with local government units and law enforcement agencies to maintain an order across the country and across our region? Thank you, Mr. Chair. Okay, thank you so much. So, as I've said a while ago, hindi naman po ito ang pagtatapos ng ating pong... Di pa sumasagot. Query ba? Yeah, I'm Sorry. asking the region. Kala ko, nag-manifest ka lang. Okay, RD, Jean Pardo, you have the floor. First of all, sir, I would like to thank Congressman Plato for the kind words, sir. But with the indulgence of Congressman Plato, sir, may I be allowed to respond to our deputy speaker, sir, deputy senior speaker, sir. Unang-una, sir, nagpapasalamat kami na na-bring po sa attention po ng committee po na ito yung mga nangyayari po sa not only in the 3rd District of Pampanga but the whole Pampanga. Nagpapasalamat kami sa mga kapitan na nandito. Some of them I knew because I serve as the former Chief of Police ng City of San Fernando and Provincial Director po ng Pampanga. I basically have some idea kung ano po yung nangyayari dito. And ang pakiusap lang po natin, sir, sa ating mga kasamahan sa mga kapitan na while there are indication po na yung a few cases na naimbestigahan po ng San Fernando lead to the conclusion na extortion po yung motive. But tama po si Congressman naniniwala po at tama po yung sinabi po ni Honorable Ako po kanina na while there are indication that these cases may be related to extortion activities, but we cannot take this lightly because it involves the security and safety of our local officials, particularly in Pampanga. At ang pakiusap ko lamang po, sir, kapag may nare-receive po kayo ng mga itong klaseng pananakot either through text, through social media, ay ipaalam niyo po kaagad sa amin, and I'm giving you my personal word po na a-actionan po namin ito. Because hindi nga po natin alam kung ito lang ba ay extortion, baka this may lead to a more serious problem kung ipagwawalang bahala po natin. At wag po kayong magbigay ng anumang amount because this will encourage those people behind these threats po na ang objective lamang po ay extortion po. And answering po ang tanong po ng ating kagalang-galang na Congressman Plato po, ang overarching objective po ng PNP leadership with respect to this forthcoming election ay malinaw po. We will provide all the necessary assistance sa COMELEC po to make sure po na magkakaroon po tayo ng safe and secure and credible election po. So all resources po, both personnel and logistical assets po, ay ikinukumit po ng buong PNP po to make sure po na lahat po ito ay magagamit po not only during the actual election but before, during, and after election po. And this is precisely the reason po na tuloy-tuloy po yung ginagawa pong security assessment po ng inyong PNP while it is true na ang COMELEC po ay naglabas na po ng initial list po ng mga election areas of concern. But on the part of the PNP, tuloy-tuloy po ang ginagawang security assessment. Ang objective po ng inyong kapulisan ay mas mapababa pa po itong mga naunang naisama po dito sa election areas of concern, na ang intention po kung bakit po natin ito inirekomenda sa COMELEC is for purposes po na mag-recommend po tayo ng additional deployment po, particularly coming from the mobile forces and special action force to make sure po na trained and highly skilled po yung mga pulis na ilalagay natin, particularly po doon sa mga conflict areas po. And as a additional security measures po ay meron na rin pong utos ang ating Chief PNP, and this is already cascaded sa ating mga provincial directors po na mag-designate po
mga official focal person po doon sa mga magkakalaban po dito sa nalalapit po na eleksyon para maglagay po tayo ng mga pulis na kahit paano po kung may concern po ang both parties po ay madali po nating maa-actionan po at ma-diffuse po yung mga possible tension arising from this contending parties po. At pagdating po sa resources, full force po kami at gusto po nating ibigay ang aming commitment po. The PNP will remain a political and non-partisan dito po sa darating po na election. Okay. Thank you, Mr. Chair. Additional lang sa security measures, nabanggit po niyo yung mga hotspots. Paano po, mag-identify na ba tayo yung hotspots in Region 3? Siguro sa Bulacan, siguro po sa Bulacan. In other areas, being the spokesperson, meron pa tayo sa Region 3, Madam Chair? For the whole country, sir, we have at least 403 initial list of areas categorized as election areas of concern po. Sa Bulacan po ay meron po tayo dyan, particularly yung dalawang isang city po dyan, particularly the city of San Jose del Monte in Bulacan. In Pampanga po, we have 14 po, 9 towns and 4 cities under yellow category and 1 in under orange category in Nueva Ecija, and the rest po is falls under green category. So we are working very hard, sir, na sabi ko nga po kanina na we're trying our very best po. Yun din po ang gusto po ng COMELEC at yun din po ang sinang-ayunan po ng PNP and AFP and Philippine Coast Guard na habang papalapit po yung election ay mas mapapababa po natin yung mga areas na nasa AYAX po natin, particularly yung 38 po na areas that were categorized under red category po, sir. Mr. Chair, isa na lang, dadagdagan ko na lang po. Thank you for that, Director Pardo. Sa anti-corruption and fairness, how will you address cases of vote buying and other election-related offenses that may threaten peace and order? What mechanism are in place to ensure the, shall we say, neutrality? Thank you, Mr. Chair. With regard to vote buying and vote selling, sir, the COMELEC has already entered into a memorandum of agreement with the service provider like the GCash and PayPal because in previous elections, sir, there are recorded cases na dito pinapanel at times yung mga pambili po ng boto. So nakipag-tie up na po mismo ang COMELEC. And on the part of the PNP, sir, yung ating pong PNP ACG who is primarily the primary unit who will be investigating these cases, particularly using yung ating mga internet-based payment application po to make sure po na hindi po ito magagamit. And doon naman po sa normal o traditional way of vote buying po ay, again, we are appealing po sa ating mga kandidato po na wag po natin itong gamitin. At kung meron man po kayong madodokumento po, siguro po makakatulong po for purposes of filing po ng kaso po ay kung madokumento nyo po yan either to picture or video po kasi kailangan po natin yan para mas mapatibay po natin yung kaso sa pagsasampa po ng vote buying kasi dalawa po ang kailangan po natin diyang mga witnesses, yung pong binibili ang boto at yung pong nagbebenta at nagbebenta po ng boto at syempre yung mismong ini-encourage at ini-entice na bilhin ang kanyang boto, we need their affidavits po. So yun po yung mga kailangan po nating mga dokumento. Sabi ko nga po kanina, on the part of the PNP po, please be assured na gagawin po namin ang mga trabaho po namin na wala po tayong kinikilingan po. Maraming salamat, Mr. Chair. At saka, again, congratulations. At Mr. Chair, pinagmamalaki namin na galing sa region, sa district ko po ang aming regional director. Thank you, Mr. Chair. Okay, thank you so much. Yeah, okay, before we end, the Chair would like to acknowledge the presence of our dear friend, Congressman Benny Abante. Thank you for coming late. At tapos na po kami. Pero meron pong isang question pa dun sa ating mga invited resource person. Kasi kanina, nagkaroon tayo ng, well, it's not a motion, but a request na magkaroon tayo ng executive session tungkol kay Barangay Captain Mel Lumbang. Taking the line of
query kanina ni Chairman Acop, kung hindi naman involved ang national security dyan, there's no reason for us to conduct pa ng special session, ng executive session. Saka wala na po tayong oras. Siguro, tanungin na rin natin si Konsehal Mel Lumbang, ano? Yung you were asking for an executive session kanina and also the PNP. So, palagay ko, i-discuss na natin yung issue nun para tapos na tayo sa issue ni Captain Mel Lumbang ng Lakyos, Arayat. Tama ba? So, ano bang dapat nating itago doon sa publiko? Meron ba tayong dapat itago? Si Konsehala Che. Sige, Konsehala Che Lumbang, you are recognized. Opo, Mr. Chair, gusto ko po sana executive session po yung sa akin. Lalo na po sa naging resulta ngayon, baka yung ano po natin, seguridad po natin, siyempre lalo na kampanya po, mga kampanya po tayo, siyempre sa mga nasiwalat na banggit ngayon, siyempre paano naman po yung seguridad namin? Sige, siguro ano muna tayo, siguro the best 2 minutes suspension muna.